Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa inyong masiglang pagtugon. Hindi ko halos narinig. Iniginaw na agad kayo, ha? Now we are in the 6th commandment. Let us open our Bibles to Exodus chapter 20, verse 13. Ito po yung ating text for today. It's already there. You shall not murder. Ito po ang mga salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na nakaupo sa iyong trono, na maluwalhati at banal, kabanal-banalan, kataas-taasan. Ikaw, Panginoon, ay walang pasimula at walang katapusan. Ikaw ang lumikha sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita. Ikaw ay puspos ng pag-ibig, ng awa. Ikaw ay mapagbiyaya, nagpapatawad sa mga nagpapakumbaba, nagpapala sa mga dukha, nagpaparusa sa mga sa iyo ay nagmamataas, subalit nagpapatawad sa mga nagpapakumbaba. Panginoon, ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan, pagkain ng aming kaluluwa. Sa oras na ito, liwanagan mo ang aming isipan at buksan ang aming mga puso upang aming maunawaan ang iyong banal na mensahe para sa bawat isa. Kailangan namin ng iyong pag-asa. We need your strength. We need your power. We need your wisdom for the many trials, challenges that we have to face every day. Kailangan namin ng iyong patnubay sa dami ng mga suliraning aming kinakaharap araw-araw, alalahanin. Kailangan namin ng iyong lakas. For we know that apart from you, we can do nothing. We remember our beloved country, the Philippines, which is suffering from poverty, immorality, division, hatred, and many other problems. We pray for our leaders. We pray for South Korea na kung saan andito po kami at iyong pinagpapala sa mga iba-ibang kaparaanan. Pagpalain mo rin po ang Soyong-ro Church at ang Soyong-ro Filipino Ministry na sa pamamagitan po ng iglesyang ito, kami ay nakakarinig ng iyong salita, nakakapagsamba sa iyong banal at dakilang pangalan. Pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay na nasa malayo, ingatan mo rin po sila. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, ang mga may alalahanin sa kanilang buhay. At bigyan kami ng pag-asa ngayon mula sa inyong salita. Nawa po sa pamamagitan ng Pray, Care, Invite program, marami pa po kaming mga kababayan na maanyayahan at makapakinig ng inyong mga salita through SFM family. Lord, we pray blessing sa mga leaders namin, sa mga volunteers, sa mga panauhin po namin ngayon, at sa mga faithful members na patuloy at masayang naglilingkod sa iyo sa iba-ibang kaparaanan. We remember yung mga kapatid namin na matagal na naming hindi nakakasama. Kayo rin po ang magpaalala sa kanila na walang ibang mapupuntahan maliban sa inyo. Makamtan man namin ang lahat ng yaman sa mundo, kung mapahamak naman ang kaluluwa, ay wala ring kabuluhan. Tulungan mo po kami na kayo ay aming uunahin sa lahat ng bagay. Ito
po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Medyo napahaba ang prayer ko. We will now come to the second tablet, second table of our Ten Commandments. No? Yung Ten Commandments, nasa dalawang bato raw sabi ng Bible, no? sa Exodus, dalawang tipak ng bato na ang Diyos mismo ang sumulat. So we are now in the second table of the Ten Commandments, siguro tiglima. I do not know, mas mahaba yung first 4 mas mahaba yung command siguro 4 and 6. Ewan, kung paano dinivide ni Lord yung pagsusulat ng Ten Commandments dun sa dalawang tipak ng bato. But now we are in the second table. The second table of the commandment is horizontal in nature. No, it's our relationship with our fellow men. Yung first 4 na commandment is vertical, yung our relationship with God. Pero yung second table ay our relationship with our neighbor. No? Yung the command, you shall not murder, is the first in this table. In Tagalog, yung command na huwag kang papatay. Huwag kang papatay. But in English, it can be translated in 2 ways. You shall not kill. Or, you shall not murder. So, kulang yung ating vocabulary sa Tagalog, no? Papatay, pero dalawa pala yung meaning na sa English. Either kill or murder. Ang ating pong 6th commandment is not just any death. Hindi ito tumutukoy sa anumang uri ng pagpatay. Ito'y ang tumutukoy lamang sa murder. You shall not murder. Kasi maraming uri ng pagpatay. So, kaya ngayon, many Bible translators, binabago na nila yung 6th commandment, sa halip na you shall not kill, binabago na nila, ginagawa na nilang you shall not murder. Kasi iba yung basta kill lang at saka yung murder, iba yon. The Hebrew word used in this commandment is tertsak. Sabi nila, tertsak. Ang ibig sabihin ng tertsak ay premeditated, pinaghandaan, yung pinag-isipan na pagpatay. Yun ang ibinawal sa 6th commandment. No? In other words, yung 6th commandment specifically prohibits yung murder. Not necessarily any kinds of killing. Kasi alam natin, merong iba-ibang uri ng pagpatay. There are unintentional or accidental death. Hindi murder yon. Kung hindi mo sinasadya, nag-aksidente, nakapatay ka, hindi murder ang tawag doon. Okay? The judge may rule it as a homicide, ang tawag nila, no? Meron naman, mas mababa yung punishment kapag ka-homicide. Kaya minsan kapag may napatay, gusto ng biktima, murder ang ikaso hindi homicide. Kasi mas mababa yung homicide kaysa sa murder. Okay. Meron namang tinatawag tayong justifiable deaths. Yung nakapatay ka ng makatuwiran. Meron bang pagkakapatay ng makatuwiran? Pwedeng maklear, pwedeng mapawalang sala ang nakapatay kapag justifiable yung pagkakapatay niya. Ano ba yung halimbawa ng justifiable deaths? Deaths, nakapatay ka during the warfare, kapag may gera. Sabi nga ni Professor Virus dun sa Three Idiots na movie, all is fair in love and war. So, justifiable kapag may war. Kapag ikaw ay ninakawan, gabi, ang batas po doon, kapag may pumasok sa iyong bahay, madilim, gabi, at sa pagtatanggol mo sa iyong pamilya, sa paglaban mo doon sa magnanakaw ng gabi, ay napatay mo yung magnanakaw, justifiable daw po yun. Sabi ng batas, no? Nagbasa-basa tayo ng konti. Pero kung araw na, hindi na justifiable pag napatay mo yung magnanakaw na pumasok sa bahay mo. Sabi nila, homicide pa rin ang magiging term doon, hindi ka ma-justify. Pangatlo, government carrying out a death sentence.
for a heinous crime. So, justifiable din daw yun. Yung, ang government ang nag-utos na bitayin yan dahil sa ganito. May batas, halimbawa, ngayon wala na tayong batas sa Philippines ng death penalty, pero dati nagkameron, no? Pero inalis na ulit. Justifiable yung pagpatay na yon, yung silya electrica. Okay, yung iba namang bansa, pugot ulo. Yung iba naman, hanging. Justifiable deaths yon. Dati-rate, yung euthanasia ay yung mga pasyente na naghihirap na, yung ano na lang, yung mga tubo na lang ang nagbubuhay doon sa pasyente, bawal tanggalin yung tubo hanggat humihinga. So, pero later on, nabago na yung batas na yan sa euthanasia, pwede na. Ewan ko, under certain conditions, pwede na daw yung mercy killing. Mercy killing ang tawag doon. No? Yung awang-awa ka na doon sa mahal mo sa buhay, sa pasyente, pumayag na yung family na tanggalin na po natin yung mga tubo para makapahinga na po yung mahal namin. Euthanasia po ang tawag doon, ng mercy killing, no? Dati-rate bawal yun, ngayon murder yun dati, ngayon hindi na, no? Meron lang tayong tinatawag na death as a result of punishment for wickedness. No, sa Bible, ang dami pong mga death penalty na dinemand si Lord sa mga number of sins, like murder. Pag ikaw ay pumatay ng intentional, kamatayan din ang kapalit. Sabi nga ngipin sa ngipin, mata sa mata. An eye for an eye, tooth for tooth. Yun po yung batas doon dati sa Bible, no? Incest, yung sexual immorality within the family, kamatayan din po yan. No, death as a result of wickedness. Bearing false witness, na naging cause para mamatay yung taong diniin mo sa kaso, hindi naman totoo yung pagdidiin mo, napatay siya, at napatunayang nagsinungaling ka, kaya siya napatay, kamatayan din ang kapalit na yun. That's death as a result of wickedness. Adultery, pangangalo niya sa Bible, pinapatay din, lalo na kapag nahuli ka sa akto, automatic, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang Diyos mismo ang nag-utos niya na patayin yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bestiality, kapag ka nakipag-sex ka sa hayop, nangyayari po yan sa Bible pa lang. At ito po ay kamatayan ang kaparusahan. Child sacrifice, may mga naghahandog ng kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan, sa mga Diyos. Kamatayan ang katumbas, ang kaparusahan niya kapag nahuli kang naghandog ng iyong sariling anak para sa mga Diyos. Pagsumpa, paglaban, pagpananakit at pagsumpa sa iyong mga magulang, natalakay na natin yan sa 5th commandment. Kapag sinumpa mo ang iyong magulang at nahuli ka at ikaw ay naisuplong sa mga elders sa Bible, kamatayan din ang kaparusahan. Dumating ang time sa Old Testament, yung manghuhula. Kapag nanghuhula ka, fortune telling, nagbabasa ka ng mahiwagang bato o kaya ng kamatayan din ang kapalit, ang kaparusahan, sabi ng Leviticus 20:27. Pati ang homosexuality, yung pakikipagtalik sa kapwa mo na kasarian, man to man, woman to woman. Leviticus 20 verse 13, kaparusahan din ay kamatayan at iba pang mga kasalanan. In the Old Testament, there are also instances na ang Diyos mismo ang nag-uutos sa kanyang bayan na huwag kayong magtitira. Nagugulat tayo sa Book of Joshua, sa Book of Numbers, nag-uutos si God, huwag mong ititira, huwag kang magtitira, uubusin mo silang lahat dahil kapag nabuhay sila yung magiging pasanin mo, sila yung magtuturo sa iyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, at pag ilalayo nila kayo sa akin. Kaya pag sinakop nyo ang mga taong yan sa lupang pangako, wag nyo silang titira, wag kayong magtitira. Babae, lalaki, bata, matanda, pati mga hayop, minsan may mga ganun pa. So,
nagugulat tayo, ganun ang utos ni Lord noong Old Testament. Pero hindi siya sinunod ng mga tao, ni na Moises, ni na Joshua, hindi sila sumunod. Meron silang itinira. Kaya ngayon, hanggang ngayon, napipinto, nagbabanta ang Third World War dahil sa nagpapatuloy more than 1 year na ang laban ng Israel sa mga karatig bansa. Because nowadays, you cannot do that anymore. Nagbago na ang batas. No, hindi mo na pwedeng i-apply yung utos ng Panginoon noong lumang tipan. Sapagkat meron ng isang namatay at meron ng isang tagapagligtas. Iba na ang paraan ng kaligtasan. Iba na ang paraan tungo sa kapayapaan. At ito'y walang iba kung hindi ang makilala ang prinsipe ng kapayapaan, si Jesus Christ. Hindi mo na pwedeng, dahil masama siya, putulin na yan. Putulin na yan. Hindi na ngayon. So now, murder is different and forbidden. Killing, it is killing with an evil intent. Itong murder. So hindi lang siya basta homicide, hindi siya accidental, hindi siya punishment for heinous crime. Ito ay killing with an evil intent. Pinag-ipan mo, according to the law, an intentional or planned act to kill a person is murder to the first degree. Pag pinag-isipan mo, meron namang hindi mo pinag-isipan, pero pwede pa rin maklasify as murder to the second degree. Yung nakipag-away ka, at sa pakikipag-away mo ay uminit ang ulo mo at nagkalaban kayo, nagkasuntukan o kaya nasaktan mo at napatay mo. Murder pa rin yun. Second degree nga lang daw. Kayong mag-asawa, nagsiselos, nagtalo, napatay. Murder pa rin yun, second degree. Hindi niya sinasadya, pero nag-away kasi sila. Second degree murder. Nagbabasketball, nagkainitan, hindi nagpatawaran. Lumaban yung isa, nakipagbanggaan, hanggang sa nagkabugbugan, nakapatay, murder to the second degree. When a person, meron naman tinatawag na iba pang categories of murder, yung felony. Felony murder. Killing that occurs while committing other crimes. Halimbawa, ang intention mo lang ay magnakaw doon sa bahay. Pasukin natin yun, may bagong nag-withdraw sa bangko. Pasukin natin, kuhanin natin yung pera. Ay nahuli sila. Ay kung napatay nila yung matanda kasi baka isuplong sila sa pulis. Felony murder ang tawag doon. During robbery or during rape. No, minsan, gusto mo, may mga masasamang loob, nire-rape yung bata. Pero para hindi siya maisuplong, napapatay. Ang dami ngayon nangyayari sa Pilipinas. And so we pray for our country, the Philippines. So many crimes. And there are also the so-called yung third degree murder. Mas matindi yung manslaughter na ang tawag doon. Maramihan na. Ano? Parang pinagplanuhan, may isang, yung sa US, marami nangyayari niya. No? Mga kabataan, magdadala ng baril na lang ng basta-basta. Ayun pala yun, manslaughter. Third degree murder ang tawag pala doon. Murder is serious. Yun po ang ibinawal sa sixth commandment. So serious. God forbids His people, and everyone for that matter, to commit murder. Bawal. Bawal na bawal. Hindi lamang sa mga anak ng Diyos, kung hindi sa lahat ng mga tao, binawal niya yan. Sapagkat, una, human life is precious. Mahalaga sa Diyos ang buhay. Tayo, yung hininga mo, ay galing sa Diyos. You have the breath of life from God. The devil came, ang gusto ng dyablo, pumatay. Ang gusto ng dyablo, ikaw ay maghiganti. Ang gusto ng dyablo, ikaw ay makabawi. But God wants to preserve life. Dahil sa dyablo, we will all sin. We all sinned, and because of sin, we will all die. Pero dahil gusto ni Lord na mabuhay tayo, He sent His Son to give us life. Sabi ni Jesus, ako'y naparito, hindi lamang para magkaroon kayo ng buhay, kung hindi magkaroon ng kasaganaan
ng buhay. Hindi lamang para huminga, kung hindi para ma-enjoy natin ang buhay. Pangalawa, kaya seryoso ang murder because we are created in the image of God. Kapag ka ikaw ay pumatay, pinatay mo yung image of God. You and I bear the image of God. Yung iba sa atin, kasama na ako, medyo good-looking. Joke lang. Yung iba sa atin, good-looking. Yung iba hindi good-looking. Pero lahat, image of God. Yung iba matalino, yung iba hindi masyadong matalino, but image of God. May image of God. Yung iba matangkad, yung iba hindi matangkad, you have the image of God pa rin. We are pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Image of God. Nangiti ako dun sa aking English-Tagalog. We are pantay-pantay. Sabi nga ng Panginoon, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in His own image. Pangatlo, God alone has the right to take life. Wala tayong karapatan na kumuha ng buhay. Ang Diyos lang ang may karapatan sapagkat siya ay may-ari ng buhay. There should be no murder. Minsan, gustong-gusto natin yung Robin Hood. Gustong-gusto natin yung vigilante, the arrow, yung the vigilante. Na mga movies, no? Tuntua tayo sa mga vigilante. Sila yung pumapatay in behalf of the poor. Pero, bawal pa rin yun. No genocide. No suicide. Pagpatay pa rin yun, pinatay mo sarili mo. Suicide. God alone has the right to take life. Kaya nga sa Catholic, di ba, ang suicide, kasalanang mortal daw yan. Kasalanang mortal. Lahat naman ng kasalanan ay kasalanan sa harapan ni Lord. God alone has the right to take life. Benjan, sabi ni God, akin ang paghihiganti. Sa akin magbabayad. Sa akin, ako ang maniningil. Their foot will sleep in due time. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Ako ang maghihiganti para sa inyo. Huwag kayong maghiganti. Ako. Deuteronomy 32:35. Pang-apat, hindi karapat-dapat tayo pumatay, lalo na mga anak ng Diyos. Murder is unworthy of our position and calling. God's people are called to bless, to worship, and to live holy lives, to become light and salt of the earth. Hindi tayo nabubuhay para maging katatakutan ng mga tao. Tayo ay nabubuhay upang maging pagpapala sa mga tao. We are not supposed to entertain the idea of murder. Kapag dumating sa isip natin, waksi agad natin. Under the law, people were told, eye for eye, tooth for tooth. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. But Jesus said, anong sabi ni Jesus? Do not resist the one who is evil. If anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. May gumagawa pa ba niyan? If anyone would take your tunic, let him have your cloak as well. Yung tunic, yung damit. Ibigay mo na rin daw yung balabal mo kapag kinuha yung ano. If anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Yung tinatawag nating extra mile. Umuutang sa iyo ng ganyan, ang ginawa mo, bigay ko na lang sa iyo yan, kapatid. O kaya, umuutang sa iyo ng ganyan, ito lang ang pera ko, kapatid, o ito lang ibibigay ko sa iyo, pero wag mo nang bayaran. Extra mile po ang tawag doon. Extra mile. Yung more than what they expect from you. Extra mile.
Sabi ni Pablo, repay no one evil for evil. Ito yung sa ating responsive reading kanina. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, live peaceably with all men. Do not avenge yourselves, but give place to wrath. It is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Sabi ni God, akong bahala dyan, huwag kang, kalma ka lang, ako nang bahala, mas magaling ako bumawi kaysa sa'yo. Huwag ka nang gumalaw dyan. Panglima, bakit seryoso ang murder? Because of what goes on in our hearts. Bago ka gumawa ng murder, kapatid, ano na yung nangyayari sa puso mo? There is darkness. There is an unresolved struggle, disagreement. Then there is napapraning ka na, napaparanoid ka na. Isip ka na ng isip ng kung ano-ano. Nagsususpetsa ka na, suspicion, and distrust. Ba't yung nagngingitian yung mga yun? Baka ako ang pinagningitian ng mga yun O bakit sumusulyap yun sa akin? Baka may balak yun sa... Napapraning ka na. No? Kung ano-ano na lang naiisip mo bago ka makaisip ng murder. No? There is hatred muna. There is rage muna. Nagwawala muna yung dibdib mo sa galit. Fury, wrath, nagwawala na. Control na, hindi mo na makontrol. Yun po yung bago ka maka-murder, bago ka pumatay ito na yun. Masama na yun nangyayari sa loob mo. A person with a darkened mind can never worship a holy God. Sabi nga nila, kapag daw ikaw ay nakagawa na ng minsan, there is no turning back. But only Jesus can set you free. You cannot worship God kapag ikaw ay galit, kapag ikaw ay may hinanakit, kapag ikaw ay may galit sa iyong kapwa. If you're angry and unforgiving, you can come to church, pero hindi ka makasamba. Hindi mo kayang sumamba dahil andyan yung galit. You can only worship the Lord with a pure heart, free from guilt, free from anger, and fears. Kaya nga ang sabi ni Jesus, dun sa Beatitudes, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Yung mga may malinis na puso lamang ang nakakasamba talaga ng tunay, ng buong puso. Dahil nakikita nila si God kapag pure yung heart nila. Pero kung madumi, madilim, puno ng galit, kahit nandiyan ka sa church, ang hirap. Ang hirap. So we are guilty, mga kapatid. In His Sermon on the Mount, mas matindi yung tinuro ng Panginoong Jesus tungkol sa murder. Sabi ng Panginoong Jesus, yung tungkol sa Sixth Commandment, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults a brother will be liable to the council, and whoever says, ulul ka, you fool, will be liable to the fire of hell. Sabi ng Panginoon, Matthew 5:21-22. Mas matindi ang interpretation ng Panginoong Jesus pagdating ng murder. Hindi mo pa ginagawa yung pagpatay, inisip mo pa lang sa puso mo, nagsalita ka pa lang ng masama, katumbas na yung parusa ng actual murder pala para sa Panginoong Jesus. Mas matindi yun. And so, because of that, sino ang free? Sino ang hindi guilty? Mukhang guilty tayo lahat. Sabi ng mga relihiyoso, mag-ingat ka huwag kang papatay. Pero ang sabi ni Jesus, mag-ingat ka na dumumi yung puso mo. Yun ang sabi ni Jesus. Yung condition of our hearts. People were taught that sin and judgment come if they committed a forbidden act. Pero sinabi ni Jesus, we can be judged simply by mere words that we say or the state of our hearts.
Pero, nakakagulat, alam nyo, maging si Jesus, nagsalita siya. Anong sabi ni Jesus tungkol sa mga Pariseo? Blind fools, kayong mga bulag na mga mangmang. Sabi ni Jesus sa mga Pariseo dati. Nung si John the Baptist nagsimulang mag-preach, anong sabi niya ron sa mga Pariseo ulit, sa mga relihiyoso? You brood of vipers. Yung lahi ng ulupong. Sinabi yun ni John the Baptist. Yun din ang sabi ni Jesus doon sa Matthew 12:34. Brood of vipers din ang tawag niya. Kaya anong kaibahan? Ang kaibahan, Jesus was not using these words to insult their IQ, to insult their person, but to state their spiritual condition and the state of their soul. Iba pala yun. What Jesus warns in Matthew chapter 5, pag-condemn sa iyong kapatid na wala namang ginagawa sa'yo, unjustly. No? He talked about getting angry at someone unjustly and killing them inwardly. Ngayon, may incheck. Someone said that this hateful attitude leads to murder. But the Apostle John said that he who hates his brother is a murderer kaagad. Dikon, yan, makita natin. Sabi ng 1 John 3:15. Hindi ako nagsabi niyan, si Apostol Juan. He who hates his brother is a murderer. Kaya palaging iniutos ni Lord, forgive, forgive, forgive. How many times? 7 times? Sabi ni Jesus, hindi 7 times. 70 times 7. Forgive. Huwag kang mag-iipon ng galit. Sabi ni Pablo, ang isang taong nagagalit at lumubog ang araw, nagalit, papasukin siya ng dyablo. Yun yung tungtungan ng dyablo para mapasok siya. Kaya, always forgive, forgive. Huwag kang magkikimkim ng galit sa kapwa mo kasi masama sa kalusugan yan. At the same time, murder pala ang magiging kaso natin. I looked back and realized that I've been guilty of murder. Guilty ako dyan. Masamang tao po ako. Someone attacked me, spread false rumors against me, pinagplanuhan ko. Someone dishonored my family 2 times, many times, pinagplanuhan ko na naman. Someone violated my church member. Walang makalaban. Pinagplanuhan ko na naman. Napakasama ko. I was already committing murders in my heart. Ilang beses ko na akong nakapatay sa aking plano. I uttered vindictive words. Planned something hideous. My heart was dark and angry. Napakasama ko. Guilty ako. Who shall save us from this body of sin? Ito rin yung lament. Ito yung daing ni Apostol Pablo sa Romans 7:18-25. Sabi ni Pablo, I have the desire. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko ito magawa. I cannot carry it out. I do not do what good I want, the good that I want to do. But the evil that I do not want to do, this I keep on doing. What a wretched man I am, sabi pa niya. Sinong magliligtas sa akin sa katawang ito na naka-subject to death? Sabi niya sa verse 25, thanks be to God who delivers me through the Lord Jesus Christ. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sinong makakapagligtas sa katawang makasalanan? Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus lamang.
Amen. Sa aking pagtatapos. You shall not murder, sabi ng Panginoon, mga kapatid. The sixth commandment, tinuro sa atin, guilty tayo. But itinuturo nito sa atin kung gaano iniibig ng Diyos ang buhay na payapa. Ang buhay na walang galit, ang buhay na walang kaaway, ang buhay na nagpapatawad. Kaya nga ang sabi ni Jesus, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Pero hindi nangyayari ang kapayapaan. Andyan pa rin ang gera at ang balita na may gerang darating. Parang magte-third world war na daw. Fightings and murders everywhere. Wala kasing gaano karaming peacemakers. Sabi ni Jesus, blessed are the peacemakers, pero ang mga anak ng Diyos, either nananahimik o kaya nadadala ring lumaban, maghiganti rin. Kung tayo ay naiiwan sa ating sarili, we will all find ourselves guilty. Because we are being carried away by the culture of hatred and vengeance. Tayo rin mismo mga Kristiyano, minsan nag-iisip tayo, lalaban tayo eh. Minsan nag-iisip tayo, maghihiganti tayo. Minsan mag-ahire tayo ng hitman kung hindi man tayo. Naisip ko na rin. Ano kaya ang bayad sa hitman? May pinsan naman ako, gumagawa kahit libre. Basta nagalit din siya. Basta kumbinsihin ko lang siya na masama talaga yung tao na yon. Libre na. Ngayon, yung pinsan ko nagtatago. Hindi ko na alam kung buhay pa. Even God's children are being carried away by the culture of hatred and vengeance. Pero ang sabi ng Panginoon, you shall not murder. Blessed are the peacemakers. Kapag tayo ay hindi napaalalahanan nitong commandment na ito, talagang pasama ng pasama at pagulo ng pagulo ang mundo. To obey the sixth command, we need the grace that comes from the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nakatupad nito. At siya rin ang nagbibigay ng kakayanan para matupad natin ang sixth commandment. He translated the sixth commandment from you shall not murder into, sabi niya, love your neighbor. Jesus shows us the example when He prayed. Nung siya ipinako sa krus, pinagtatawanan ng mga tao, pinako siya sa krus, sabi ng Panginoong Yesus, habang siya, hirap na hirap huminga. Hindi siya makagalaw kasi nakapako ang kanyang kamay at paa. Sabi niya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Diba? Pinakita ng Panginoong Yesus yung kabaliktaran ng you shall not murder into love and forgiveness. Si Jesus Christ lang yun. Dapat makilala ng lahat si Jesus Christ. Mga kapatid, the sixth commandment tells us of our need for Jesus. Without Jesus, we will just keep violating the sixth commandment. We will keep on retaliating rather than forgiving. Pero pwede tayong mabago if you would only trust in Jesus. Yes, He has changed me. Kahit na minsan may pumapasok na, lumaban ka, ito pagplano mo. Sabi ni God, akong bahala dyan. Mas malaki, kaya kong gumawa ng higit sa kaya mong gawin. Relax ka lang dyan. He has changed myself. He has changed me. I did receive Him when I was 16. He has saved me, and there is no more condemnation to them who are in Christ Jesus, the Bible says. Kung ikaw'y mananalig sa Panginoon, He will justify. Papawalang sala niya tayo, whether he is a murderer, whether he is an adulterer, kaya niya patawarin, kaya niyang baguhin, mga kapatid. Christ died for the sins of the world. Your sins, my sins. He has changed many people for the better.
Pwede pa rin tayong magagalit sapagkat tayo ay nasa katawang ito, tayo tao rin. We can still be angry, minsan nagkakasala pa rin tayo, but Jesus comes and remind us of His word. Anak, maghunos dili ka. Kalamayin mo ang iyong loob. Sabi ng taga Batangas. Control. I am just. Ako bahala. Jesus is our counselor through His Spirit. He is our teacher. He is our comforter through His Spirit. There is freedom in Jesus. There is hope. There is joy. There is peace in Jesus. Kailangan lang natin siyang tanggapin at paghariin sa buhay natin. Lagi. Kahit Christian ka na, paghariin mo pa rin si Jesus. Lagi. Kasi andyan pa rin lagi yung tukso ng kasalanan, ng galit, ng pagpatay. Kung hindi ka pa Christian, kapatid, papasukin mo si Jesus sa puso mo sapagkat siya lang magbabago ng buhay natin. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you so much, God, that Jesus has fulfilled and completed the requirements of the sixth commandment. Kami po ay mga violators of the sixth commandment. Sa amin pa lamang mga bibig na palamura, palasumpa, ay violator na po kami, murderer na po kami. Pero salamat sa iyong pagpapatawad, tulungan mo po kaming patuloy na lumago sa iyong salita at sa Panginoong Hesus. Upang masunod namin ang iyong utos na kami iibig sa aming kapwa at magpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.